Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 6 ng Pebrero 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mga propaganda ni Joel Villanueva. Opo, ako ay itong 2 linggo ay busy ako sa kasasagot sa YouTube at saka sa Facebook Kasi dumadami po yung mga born again ng mga Jesus is Lord na nagpapalabas ng propaganda. Opo, ngayon nilalabanan ko po yan. Opo, ngayon ito kahapon may nakita ako na yung sumagot doon sa isang propaganda na mali ang sagot niya. Mali. Kaya sinagutan ko siya at nag-comment ko ng 3 doon sa itaas pa. Nag-comment ako at marami nga na sumagot na tama yung sinasabi ko. Ngayon ay ito po para maintindihan nyo po na yung mga dumidipinsa na mga born again kay Joel Villanueva ay kulang pa sila sa kaalaman. Kulang na kulang. Kasi ginamit niya ang Bible verse na hindi dapat gamitin. Ginamit nung tao ay ito nga, si Shali Sumulong. Tinignan ko na po ito, babae ito at saka malamang totoong tao. Opo, kasi tinignan ko yung Facebook niya Ngayon, bago ko sinagutan ko yung kwan niya, siguro 2 beses pa nga pero naglagay pa ako doon sa itaas ng mga sagot. Kasi nga ayaw ko yung ganyan na yung propaganda, doon sa propaganda ginagamit ang salita ng Diyos. Lalo na kung hindi relevant o wala sa ayos. Ito po isi-share ko lang po sa inyo ang title ko pala ngayon ay bakit ganito ang mga supporters ni Joel Villanueva. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ganyan ang mga style nila? Bakit ganon ang mga sinusulat nila? Pero ako na rin ang sasagot dyan. Bilang isang born again po, ay alam ko ang pinagdadaanan nila. Kulang pa yung kaalaman nila. May stage talaga na ganyan Ang isang born again, dadaan ka dyan sa ganyan. Pero nga, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kasi delikado po yung stage na ganyan. Yung dinadaanan nila ay nadaanan ko rin yan. Pero saglit lang. Saglit lang po yan. Na ang gusto namin ay dumami yung member, na nagbibigay kami ng pera o yung tinatawag namin na tithes and offering kasi gusto namin makatulong at gusto namin na dadami yung maliligtas. Pero nga, hindi ka hihinto dun. Mag-aral ka pa ng Biblia. Pag-aralan mo ang sarili mo. Tapos humiling ka sa Holy Spirit na tulungan ka para ipaliwanag sa iyo yung Bible verse na ganyan. Tuloy po ang pag-aaral ng Biblia Huwag kang hihinto doon sa gusto mong dumami ang member at doon po nagkakaroon ng pera ang mga pastor o ginagawa nilang Diyos ang mga pastor. Mali po yun. Hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia ay those who trusted in men, o those who trusted
in princes, mga prinsipe, hindi ba? Mga hari. Walang nangyayari dyan. Yung po ang tinuturo ng Biblia. Ay ito si Joel Villanueva. Parang kwan ito kasi yung tatay niya kwan O, ay marami na silang nasasakupan, hindi ba? O, para na rin siyang hari. Ay doon na sila nagtitiwala. Mali po yun. At ito nga itong si Shally Sumulong na tinignan ko na palagay ko totoong member ito, totoong tao. O ito ang kinuha niya, yung Numbers 23 verse 19. Babasahin ko lang po ha. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Yun po ang Numbers 23 verse 19. Ngayon, bakit niya ginamit dito? Ang katanungan ko po, bakit yan ang ginamit niya? God is not a man that he should lie. That not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Yung po nakasulat dyan. Ay, ang masasabi ko, kulang pa siya sa pag-aaral. Ako ginagamit ko po itong verse na ito, pero iba ang topic ko. Ang topic ko ay ang tao ay makasalanan. Ang topic ko, ang tao ay sinungaling. Ang topic ko ay ang tao ay alipin ng kasalanan at kailangan ang Redeemer. Yun po ang topic ko dyan. Aywan ko, bakit niya pinili ito? God is not a man that he should lie. Pagbasa mo lang ng ganyan, ang tinutukoy dyan, ang tao ay sinungaling. At ayan na nga, isa yan si Joel Villanueva. Sinungaling yan Bakit sinabi niya noon na hindi niya kilala si Alcantara? Adi sinungaling siya. Tapos ipinakita ng mga tao, ipinakita sa video na siya ang nagpakilala kay Alcantara. Doon sa isang meeting ata dyan sa plaza, sa Bukawi. Pinakilala niya si Alcantara. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Hindi ba? Sinungaling po yung ganyan. Kaya nga, totoo po ang Biblia God is not human, or sa ibang translation, God is not a man that he should lie. Hindi ba? Kaya ang tao po ay sinungaling. Diyan tayo mag-uumpisa. Diyan tayo po mag-uumpisa. Ito po ang mali ng iba, o katulad ito, born again ito Ang mali niya, bakit isisegregate niya si Joel? Bakit gagawin niyang magaling na tao? Hindi ganun ang turo ng Biblia Tingnan niyo po ang nangyari kay Digong. Nung sinabi ni Digong sa publiko o sa media, nung sinabi niya na ako ay aayusin ko ang gobyerno in 3 to 6 months, tatanggalin ko yung korupsyon. Ay kako, hindi pwede yan. Nagsisinungaling ito. Iyon ang sinabi ko. Kasi nga, sa umpisa mali na Bakit siya? Hindi ba? Diyos Hihiling lang tayo sa Diyos. Kasi nga, God is not a man that he should lie. Ang tao po nagsisinungaling paano niya maaayos yan? Yan po ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia ay, ang sabi ni Jesus Christ, nung tinanong siya, how come you will set us free? We were never been in bondage. Ang sabi niya, man commits sin because man is a slave of sin. Alipin po ng kasalanan ang tao. Kaya magsisinungaling ang tao. Ayan po At ang dami ko pong Bible verse na isususog dito. Ngayon ang tanong ko, bakit ginamit ito ni Shally Sumulong? Ay member siya ng Jesus is Lord. Pero mali ang pagkagamit niya. Dito, ipapaliwanag ko kung yan ang verse, God is not a man that he should lie, iyan ay tumutukoy sa
kahinaan ng tao, na unfaithful ang tao. Yan po, na may problema ang tao at doon dapat mag-uumpisa. Ako po, pag naglilitsure ako sa mga sa mga bagong recruit o mga ngayon lang nakapakinig, yan ang inuuna ko, na ang tao ay alipin ng kasalanan para humanap siya ng paraan para makaiwas siya dyan. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ako pumunta rito para sa mga malilinis. Pumunta ako dito para sa mga makasalanan o may mga diferensya. Hindi ba? May mga sakit. Ang sabi niya, I did not come to hindi siya doon sa mga malilinis na Ang sabi niya, pumunta ako dito para sa mga may sakit. Ayan po hindi ba? Ngayon, kung sasabihin nito ni Joel Villanueva na wala siyang problema, wala siyang sakit, ganong kay Digong, ako kanya ang aayos niyan, ay wala na Hindi na ako maniniwala dyan sa ganyan. At ito pa ang ang pinili niya. Aywan ko kung Isaiah ito, 54 verse 17. God's promise are firm. Oo, tama yan. Totoo po yan. His word is trustworthy. Totoo po yan, And no opposition can cancel what He has spoken over yung na nga Hindi na po pwede yan kasi isiningit niya ang buhay ni Joel Villanueva. Paano mong alam yan? Paano mo alam na God has spoken over your life, Senator Villanueva? Hindi ba? Hindi naman ikaw ang advisor ng Diyos O may advisor ba ang Diyos? Para i-instruct ang Diyos? Para ganyan? Wala Kung hindi, hihilingin lang natin. Ipag-pray natin na si Joel Villanueva ay kontrolin ng Diyos. Ganun po. O kaluguran siya ng Diyos o makakuha siya ng favor sa Diyos. Pero yung sasabihin mo na God has spoken over your life, mali po yan. Mali po yan. Parang ganun lang yan kay Duterte na aayusin ko ang korupsyon in 3 to 6 months. Kalukuhan lang po yan. Ay ano ngayon nangyari? Hindi ba? Nakakulong siya. Pati nga si Kibuloy, hindi ba? Nakakulong sila. Kasi nga ginagamit nilang salita ng Panginoon At ang sabi sa Biblia, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwintang bagay. Pero ako, ang kuwang ko dyan, huwag mong gagamitin ang salita ng Panginoon. Sa bagay, sa ibang version ganun huwag mong gagamitin ang salita ng Panginoon sa walang kwintang bagay. Yan po. Ay ito, si Sally Sumulong, ginagamit niya Hindi ba? Ito po, ang Bible verse na isususog ko dyan paano ko papupuntahin na kung gagamitin ko yan, God is not a human that He should lie. Ito po ang mga supporting verse dyan. Pero marami po yan, kahit na 100, kaya kong ibigay. Para patunayan na itong verse na ito, God is not a man that He should lie. Ginagamit ko ito para kumbinsihin yung isang tao may problema ka o may problema ka. Makasalanan ka o sinungaling ka. Kasi nga ang Diyos lang ang hindi nagsisinungaling ito pa Romans 3, itataas ko lang po Romans 3 verse 4. Certainly not, sabi po ni Paul, ni Apostle Paul, certainly not, let God be true, every man a liar. Ayan po, hindi ba? Very specific na. Every man a liar. May exemption ba dyan? Wala. Hindi ba? Yan po Yung sinabi doon sa Numbers, doon sa Old Testament, sinabi doon, God is not a man that He should lie. Ito ngayon, very certain na ito, Ay, bakit ba sinabi dito na certainly not? Ang una po dyan sa verse 3, ay tinatanong ni Paul, dahil ba ang tao ay makasalanan? Dahil ba ang tao ay faithless?
Ano? Ang tao ay sinungaling. Dahil ba ang tao ay hindi tinutupad ang kanyang pangako, ang Diyos ba ay hindi na rin tutuparin ang kanyang pangako dahil sa tao ay hindi tumutupad sa kanyang sinabi? Yung tao? Certainly not, sabi niya. Yun ang sabi po ni Paul dyan. Ang tinatanong ni Paul, dahil ba ang tao ay sinungaling? Dahil ba ang tao ay hindi tumutupad sa kasunduan? Ha? Parang si Marcolita lang po yan, hindi ba? May kasunduan po ang buong daigdig, hindi ba? May agreement, may nilagdaan na treaty. Yung nga sa UNCLOS. Si Marcolita, ayaw niyang sundin, hindi ba? Ayaw niyang sundin yung 200 nautical miles. Ganun po yan eh. At nagtataka ako, bakit iisa sila? Hindi ba? Iisa ang style nila. Ayaw nilang sundin ang agreement. Ayan po ang sinasabi ko. Bakit ang tao ay sinungaling o nagsisinungaling o wala ngang faith eh. Walang faith. Walang pananampalataya po ang tao. At dahil ba ang tao ay walang pananampalataya, ang Diyos ngayon ay magiging wala na rin faith o wala na siyang faithfulness? Hindi po. Sabi niya, certainly not, sabi niya. Ang sabi ni Paul ay sa iba ay God forbid, ay huwag sanang pahintulutan ng Diyos, sabi niya. Dito, certainly not, sabi niya. Paul is certain that hindi ganun. Kahit na unfaithful ang tao, ang Diyos ay totoong faithful at hindi nagbabago. Hindi mababago. Yung pangako niya kay Abraham na in Isaac, your seed will be reckoned, sabi niya, hindi ba? Doon nga lumabas si Kristo, hindi ba? Sa mga alalak o mga anak na ni Isaac, hindi ba? Doon sa lineage ni Isaac. Ayan po dahil pangako po 'yun eh. Hindi nagbabago ang Panginoon doon sa kanyang pangako o doon sa kanyang sinabi. Ngayon ay as it is written, so that you may be proved right when you speak and victorious when you judge. Ayan po pero hindi ko na ipaliwanag yan. Ay mahaba yan eh. Dito na tayo sa Hebrew kasi kulang na po ang oras Hebrew 6:18. At ito po ay susog na naman ito doon sa Numbers. Basahin ko lang po ha. So God has given both His promise and His oath. Iba po ang promise, iba po ang oath. Okay? Ngayon, ang oath kasi ay sumumpa talaga eh. Sumumpa po eh. Sumumpa ba ang Diyos? Oo. Sumumpa po eh. Nakasulat po yan. Kahit na wala nang mas mataas sa Diyos, sumumpa po ang Diyos sa kanyang sarili. Ang nakasulat po ay, sa Biblia, ang nakasulat ay, nung nag-covenant si Abraham at saka ang Diyos, o ang Diyos at saka si Abraham, and because there is no one higher than God, God swear to Himself, sabi niya, hindi ba? Sabi po ng Biblia, ang Panginoon ay sumumpa sa kanyang sarili. Ay wala nang susumpaan eh, hindi ba? Ang mga tao sumusumpa sa harapan ng isang tao na mataas sa kanila o iginagalang nila. At masisettle ang mga dispute. To settle all disputes. Manunumpa po yan eh. Ay ang Diyos po ay nag-promise na nanumpa pa. Ayan po Ngayon, these two things are unchangeable. Hindi mababago. Hindi ba? Wala pong pagbabago yan. Because it is impossible for God to lie. Ayan po. It is impossible for God to lie. Tatanungin ko po kayo, bakit impossible for God to lie? Tatanungin ko po kayo, bakit? Ang kasagutan po dyan ay kasi kaya niyang gawin. Kahit kaya niyang gawin. Pag sinabi niya, kaya niyang gawin. Ang tao po hindi eh. Ang tao kailangan ang katuwang. Ang tao kailangan ang help nung kapwa niya tao para maisakatuparan yan, hindi ba? Yung balak ni Sara Duterte na ipapatay si Presidente, hindi ba? Si Bongbong, ipapapatay niya.
Kaya ba niya yan? Hindi. Kailangan niya ang katuwang. Yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon, ay simple, ay mag-hire siya ng hired killer, hindi ba? Ganun po yan eh. Kaya nga ang tao nagsisinungaling kasi nga hindi niya kaya eh. Limitado po ang tao, pero ang Diyos hindi. Pag sinabi niya, remember, itong universe, ginawa ito sa pamamagitan lang salita. God spoke the word and it was created. Ayan po. Kaya nga hindi nagsisinungaling ang Diyos eh. Hindi eh. Kaya ay ang tao kasi ay sasabihin, sige pupunta ako dyan sa birthday mo o aatin ako ng kasal mo. Pero hindi naman pupunta. Kasi nga nakalimutan niya o kaya wala siyang driver o wala siyang pamasahe. Ganun po eh. God is not a man that he should lie. Pero ang tao po, patuloy po nagsisinungaling eh. Hindi ba? Yan po ang masasabi ko doon sa tao na gumamit ng ganyan. Mali ang paggamit niya. Ito ay pinapaboran pa na ito si Joel ay sinungaling. Hindi ba? Ang tanong ko, bakit nangyayari yan? Kulang pa sa pananampalataya. Ito si ano ba yung pangalan niya? Sumulong, si Kwan. Sally Sumulong. Ayan po at kulang na po ang oras babasahin ko na lang po these two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, he who have pled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Yung po ang sinasabi ng Biblia. Kaya, yung mga nananalig sa Kanya ay may confidence na mangyayari yung hope na inaasahan natin. Ayan po, kasi nga, God is not a man that he should lie. Ang tao po kasi aywan ko kung anong ibig sabihin ni Sally Sumulong, pero mali. Sabi ko sa kanya, mali yung verse mo. Mali yan. At ito nga, pinaliwanag ko na, ay bahala po kayo, at wala na pong oras, bago po ako mag-umpisa, ay dinadalain ko po, sa ating pagkikinig po, ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon po, At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.